Aligasyon ng espionage. Si Palawan Provincial Board Member Ryan Maminta ang unang nilapitan ng mga kaanak ng 3 Pilipinong hawak ngayon ng China noon pang Oktubre 2024. Mga dating scholar ang 2 lalaki at 1 babae ng Hainan Normal University sa ilalim ng programa sa pagitan ng Palawan at Hainan Province sa China. Sa report noong 2018 ng Philippine News Agency, sa ilalim ng programa, 10 Palawenyong scholar ang pag-aaralin sa Hainan Normal University kada taon mula 2018 hanggang 2022, all expenses paid. Kabilang dito ang kanilang tutuluyan, monthly allowances, serbisyong medikal at round-trip ticket. Naikwento ni Maminta na matapos ang kanilang scholarship, nakabalik pa sila ng Palawan. Dumadaan sa amin sila sa Sangguniang Panlalawigan nagkukwento sila, nagsasabi kung ano na yung mga experience sila doon at masaya sila na makatapos sila ng pag-aaral because of this program. Bumalik niya ang 3 sa China para magtrabaho doon sa pagnanais na makatulong sa mga magulang. Dumulog kay Bokal Maminta ang mga kaanak ng 3 scholar nang hindi na sila makontak. October pa na nahuli pero walang banggit at hindi na isa sa publiko. Pagdating nitong nakaraang February, Marso, na wala pang mga report, umimik na ako sa Sangguniang Panlalawigan para tanungin kung ano na ba yung nangyayari doon sa mga former scholars natin at sa mga estudyante na ito. Napag-alaman anya nilang hawak nga ang 3 ng mga otoridad sa China pero walang impormasyon kung bakit sila hinuli. Kaya nagulat si Maminta nang ihayag ng Chinese Foreign Ministry na inaresto ang 3 dahil umano sa pang-espiya. So nung lumabas yung kwento, ang reaction ko talaga, baka naman na ganti lang sa atin. So hindi ako kumbinsido, hindi ako naniniwala na magagawa ng mga bata yun. Nag-aalala si Maminta sa kalagayan ng iba pang Pilipino scholars sa China. Duda naman ang National Security Council sa mga ibinabalita ng Chinese government at media outlets nito. Pinuna ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang inilabas na umano'y video ng mga Pinoy na umamin at nagsisisi umano sa pang-espiya kasabay ng tila papuri sa China. Iginiit niyang wala namang ahensya ng pamahalaan na Philippine Intelligence Agency o Philippine Spy Intelligence Services na binanggit ng China. Halataan niyang scripted at sapilitan ang umano'y pag-amin ng 3. Iginiit ni Malaya ng mga ordinaryong mamamayan na walang anumang military training ang 3 Pilipinong nag-aral doon sa imbitasyon ng Chinese government. Wala rin anya silang anumang criminal record at higit sa lahat, nasuri at sinala na ng Chinese government ang background ng mga scholar bago pa man sila dumating sa China. Itinuturing ni Professor Renato De Castro, isang international studies expert at analyst, na pango-hostage ang ginagawa ng China. Walaan niya sa kalakaran o kakayahan ng gobyerno na tiktikan ang ibang bansa. I doubt it if the armed forces of the Philippines or even the National Intelligence Coordinating Agencies conduct foreign intelligence operation that are primarily clandestine in operation. Of course, we don't have the capability. Our intelligence agencies are focused on domestic intelligence operation. Matagal anyang pinagtutuunan ng militar ang internal security ng bansa at kamakailan lang tumutok sa external defense. Pakiwari ni De Castro, baka gusto ng China na magpalit ulo sa mga naarestong umano'y Chinese spies. We have their equipment. And of course, the forensic examinations of the evidences indicate they were actively engaged in foreign espionage activities. They would, of course, arrest and detain innocent Filipinos so that they could exchange them for those alleged Chinese intelligence operatives who are arrested with overwhelming evidence. Tiniyak na National Security Council na nananatiling prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga isinangkot ng mga Pilipino. Patuloy din itong nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Beijing para sa legal support at matiyak na dadaan sila sa due process sa harap ng seryosong alegasyon laban sa kanila. Job Manahan, ABS-CBN News.